The Mysterious Intern. Kabanata 19. Tama ang sinabi ni Direktor Wang, si Dr. Ye ay talagang pino at mahuhusay, at syempre, hindi dapat mahuli si Wesley Zing. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Thomas Wang at ramdam ang mga tingin mula sa lahat, nagpakita ng bahagyang inis si Wesley Zing sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, labis ang galit niya kay Dr. Thomas Wang, ngunit kailangan pa rin niyang magpanggap na nakangiti. Alam ni Wesley Zing na hindi maiiwasan ang sulo-salo sa araw na ito. Kahit na mayroon siyang suporta mula sa Dean, hindi siya maaaring talagang makialam sa mga kasamahan sa buong departamento, kaya't nagpasya siyang ipagsapalaran ito. Sa wakas, hindi siya naniniwala na kayang tapusin ni Brian Ye ang natitirang alak, ngunit hindi ba siya, Wesley Zing, matatalo sa pag-inom kay Brian Ye? Saktong pagkakataon ito na ipakita ang kanyang kakayahan sa pag-inom, upang makita ng mga kasamahan sa departamento ang kanyang galing, at hindi hayaan na mas maganda pa ang batang may apelyidong Ye. Habang nagsasalita, itinaas ni Wesley Zing ang baso at naglakad patungo kay Marcus Huang, Direktor Huang, nag-aalok ako ng inumin para sa iyo. Bagamat labis ang pagkadisgusto ni Marcus Huang kay Wesley Zing, siya ay isang mabait na tao. Nang nag-toast si Wesley Zing, itinaas pa rin niya ang baso, tinamaan ito at uminom ng alak mula sa baso. Nang makita ni Wesley Zing na ininom ni Marcus Huang ang kanyang baso, bahagyang lumawak ang kanyang mukha, at handa na siyang lumipat sa susunod. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang malamig na huni ang narinig. Hindi ka pa umiinom sa akin. Bakit? Hindi ba ako karapat-dapat na inumin, Wesley Zing? Tinutok ni Dr. Thomas Wang ang kanyang tingin kay Wesley Zing na may ngiti sa kanyang mga mata, na walang pag-aatubiling nagbigay ng babala. Ang batang ito ay talagang gusto pang magpanggap sa harap ni Dr. Wang at nais na uminom ng isang baso nang hindi siya kasali. Huwag mo nang isipin iyon. Kailangan niyang uminom katulad ng ginawa ni Brian Ye kanina. Kahit na ito ay upang iparamdam sa kanya ang pagkasuka, hindi siya papayag na makaligtas ang batang may apelyidong Zing. Papaano ito? Sige, Direktor Wang, igagalang ko kayo. Sa katunayan, handa si Wesley Zing na samantalahin ang pagkakataong ito, at bago siya nakabawi, naglakad siya patungo kay Dr. Wang. Sa isip niya, hindi naman dapat uminom si Dr. Wang sa kanya, kaya't kung igagalang niya si Dr. Wang, makakatipid siya ng isang baso. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang tatawagin siya ni Dr. Wang na uminom, kaya't napilitan siyang huminto, bumalik sa harap ni Dr. Wang, at itinaas ang baso. Ang matandang ito na may apelyidong Wang ay tila determinado at nais na hindi siya makaligtas, at hindi siya bibigyan ni isang baso ng alak. Huli, darating ang oras na uminom ka sa akin. Matapos uminom ng baso ng alak mula kay Dr. Thomas Wang, naramdaman ni Wesley Zing ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan, at may malalim na galit na sumilay sa kanyang mga mata. Dr. Zing, ako ay isang graduate na huli, hindi ko kayang ipagpaliban ang pag-toast sa iyo. Pagkatapos uminom ng baso ng alak ni Dr. Thomas Wang, itinaas niya ang kanyang ulo, at bago siya nakapagsalita ng susunod, nakita niyang nagsalita si Brian Ye na may ngiti. Nais ni Wesley Zing na iwasan ang baso mula kay Dr. Wang. Alam ni Brian Ye na dahil sa ugali ni Wesley Zing, tiyak na hindi siya magbibigay galang, kaya't hindi na siya nag-alala at kusa na itong sinabi. Kahit na napakaraming alak, hindi naman ito masyadong mahalaga sa isang baso o kalahati. May kaalaman ang batang may apelyidong Ye. Kahit na hindi kailanman naisip ni Wesley Zing na igalang si Brian Ye, medyo nakaramdam siya ng ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Brian Ye. Ngunit nang mapansin niya ang mga tingin ng mga tao sa kanyang paligid na puno ng paghanga kay Brian Ye, bigla siyang nakaramdam na parang may nilunok na langaw. Ang sinumpang apelyido Ye na ito, may lalim na puso, ginamit ako, si Wesley Zing, upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ng mga kasamahan sa departamento. Sino ang nais na igalang siya? Talagang masama at tuso. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Napakabukas ng mga salita ni Brian Ye, na nagsabing hindi niya kinakailangan ng paggalang, ano pa ang maipapahayag niya. Sinasabi ba niyang ayaw niyang igalang siya? Ang nais niyang sabihin ay tiyak na magdudulot lamang ng kabiguan, at sa kabaligtaran, ito ay magiging liwanag para kay Brian Ye. Kaya't kahit ganiyang magagawa kundi lunokino siya kaungkat, wala ito at itagang sa kanyang puso. Ang apelyido Ye, balang araw, ituturo ko sa iyo ang leksyon.
Sa malalim na galit sa kanyang puso, nagpatuloy si Wesley Zing na naglakad na may hawak na baso ng alak. Kailangan sabihin na may kakayahan talaga si Wesley Zing sa pag-inom. Sa isang iglap, natapos na niyang igalang ang higit sa kalahating tao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bahagyang namumula. Ang kanyang isipan at pananalita ay maayos pa rin, at hindi nagpapakita ng kalasinggan. Sa pag-toast, kahit na hindi siya nagbigay ng masyadong maganda at mapagpakumbabang mga salita tulad ni Brian Ye, bihira na niyang pinakawalan ang kaiabangan ng kanyang apelyido at ng mga elite na nagbalik mula sa ibang bansa, hindi na siya nagpapakita ng kaiabangan sa nakaraan. Ang kanyang asal, sa harap ng lahat, ay sinamahan ng isang ngiti. Hindi bobo si Wesley Zing. Alam niya sa kanyang puso na dahil hindi siya makaligtas, kailangan niyang igalang ang lahat, kaya't mas mabuting gumawa siya ng kaunti. Ang dahilan ay hindi na walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga ay si Brian Ye, na kanina ay umiinom na may ngiti, kaakit-akit, at nagtagumpay sa maraming papuri. Sa kanyang puso, ayaw niyang lumabas na mas maganda si Brian Ye. Hindi na rin dapat kaligtaan na ang pagsasanay ni Wesley Zing ay talagang nakatulong. Matapos ang pag-toast na ito, biglang tumaas ang pagtingin ng mga doktor kay Wesley Zing. Naramdaman nilang hindi na siya kasing nakakasuklam gaya ng dati. Tingnan mo ang mga tao. Matapos igalang ang pangalawang mesa, tiningnan ni Wesley Zing si Brian Ye at si Dr. Thomas Wang na hindi kalayuan. Nakita niya ang isang mapagmataas na anyo sa kanyang mga mata. Akala ninyo ba pinipilit ninyo akong uminom? Talaga bang natatakot ako sa inyo? Nagsimula na akong uminom mula pa sa aking kabataan, at mayroon akong titulong baka sa aking mga kaibigan. Ang tingin ni Brian Ye, nakatingin kay Wesley Zing sa harapan niya, ay may bahagyang gulat na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na may kakayahan si Wesley Zing sa pag-inom. Kahit na maraming maliliit na kilo si Wesley Zing, sa bawat pag-inom, may ilang patak ng alak na tumutulo, ngunit sa pangkalahatan, hindi ito kayang tiisin ng karaniwang tao. Maliban sa kanyang ama, si Wesley Zing ang pinakamagaling na umiinom na nakilala niya sa mga nakaraang taon. Sa ganitong paraan, ang apelyido ni Zing ay talagang naipasa na. Ang ganitong tao na mapanlikha, kung hindi ko siya turuan ng leksyon, tiyak na akalain niya na madali akong pakialaman. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Ang dami ng alak na ipinakita ni Wesley Zing ay nagpatunay na malalim ang kanyang balak, at lalo lamang itong nagpatibay sa kanyang desisyon na turuan ng leksyon si Wesley Zing. Noong una, medyo nag-aalala si Wesley Zing kung kaya niyang tapusin ang 3 mesa. Dahil batay sa kanyang nakaraang karanasan sa pag-inom, kung iinom siya ng ganitong uri ng alak ngayon, ang kanyang kakayahan sa pag-inom ay halos ganoon na nga. Kung nasa mas magandang kondisyon siya, makakainom pa siya ng marami, ngunit kung nasa mas masamang kondisyon siya, baka hindi niya kaya ang ganito karami. Ngunit matapos niyang tapusin ang 2 mesa, ganap na nawala ang kanyang pag-aalala. Siya na madalas uminom ay natural na may pakiramdam sa kanyang kondisyon, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang nasa napakagandang kondisyon siya. Sa kondisyong ito, hindi problema ang uminom ng natitirang 10 baso ng alak. Mukhang tinulungan talaga ako ng Diyos. Naramdaman ang kondisyon ng kanyang katawan, nagtiwala si Wesley Zing sa kanyang puso, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong naging mapagmataas, at direkta siyang naglakad patungo sa huling mesa at nagsimulang igalang ang huling mesa. 1 baso. 2 baso. 3 baso. Habang nauubos ang mga baso ng alak, ang natitirang bilang ng mga baso ay lalong nauubos. Mas lalong naging relax at determinado si Wesley Zing. Matapos ang determinasyon, mas gumanda pa ang kanyang kondisyon. Sa opisina, ang mga mata ng mga doktor na nakatingin kay Wesley Zing ay puno ng pagtataka. Wala sa kanila ang umaasang magkakaroon ng ganito kalaking kakayahan si Wesley Zing sa pag-inom. Mas gusto bang uminom ang mga taong nagmula sa ibang bansa? Kung hindi, bakit sina Brian Ye at Wesley Zing, na parehong nag-aral sa ibang bansa, ay mas magaling uminom? Maraming doktor ang tumingin kay Wesley Zing, na hindi lasing at nakangiti, at hindi maiwasang magkaroon ng ganitong mga iniisip sa kanilang mga puso. Sa isang iglap, ang huling mesa ay natapos na sa kalahati, at mayroon na lamang 5 baso ng alak na natitira, at malapit na itong matapos.
Naramdaman ang paghanga at pagtataka ng mga tao sa departamento sa kanyang paligid, naramdaman lamang ni Wesley Zing na ang kanyang puso ay halos mamukadkad na, ang gusto niya ay ang epektong ito, gusto niya ang ganitong pakiramdam na pinag-uusapan. Nakita mo na ba, apelyido Ye, hindi lang ikaw ang marunong uminom. Matapos uminom ng isang baso ng alak, itinaas ni Wesley Zing ang kanyang ulo at sinulyapan si Brian Ye na may bahid ng panunukso, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay na ekspresyon. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, hindi niya maiwasang matigilan, at nakita niya si Brian Ye na masiglang naglalakad patungo sa kanya. Ano ang ginagawa ng apelyido Ye? Nakita ba niya na hindi pa ako lasing at gusto niyang mag-alok ng panibagong inumin? Sa tingin ba niya ay may epekto ang kanyang mga kilos sa akin, Wesley Zing? Isang malaking bagay lang ang mag-alok ng panibagong inumin, kaya naman, lahat ay kumbinsido na, ako, si Wesley Zing, at si Brian Ye ay pareho ang kakayahan sa pag-inom. Nakangisi si Wesley Zing sa kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang sarili upang iligtas ang iba, naniniwala siyang si Brian Ye ay dumating upang mag-alok sa kanya ng inumin, ngunit hindi siya natatakot sa kanyang puso. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kahit na uminom pa siya, hindi ito magiging malaking problema. Dr. Zing, ayos lang ba kayo? Mukhang medyo may mali sa inyong mukha. Mayroon pa kayong ilang baso ng alak. Gusto nyo bang magpahinga muna? Sa tingin ko hindi mag-aalala ang mga kasamahan. Naglakad si Brian Ye patungo kay Wesley Zing, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Habang nagsasalita, marahang tinapik niya ang likod nito. Okay. Hindi para mag-toast. Oo, wala siyang hawak na baso ng alak. Kinakalkila na ni Wesley Zing na si Brian Ye ay narito upang mag-toast. Hindi niya inaasahan na bigla na lang darating si Brian Ye. Sa isang iglap, hindi niya maiwasang matigilan, ngunit agad din siyang nakabawi, at may pagka-disgusto niyang tinanggal ang kamay ni Brian Ye sa kanyang likod. Ayos lang ako, ang kaunting alak na ito ay wala sa akin, Dr. Ye, sobra ang inyong pag-aalala. Dr. Zing, ayos lang ba talaga kayo? Tinanggal ni Brian Ye ang kanyang kamay, ngunit tila medyo nag-aalala pa rin siya at hindi agad umalis. Siyempre, ayos lang talaga ako. Bakit, Dr. Ye? Maliit ba ang tingin ninyo sa akin, Zing? Sa tingin ba ninyo ay kayong dalawa lang ang marunong uminom? Nagalit si Wesley Zing. Ako. Hindi ko yun ibig sabihin, nakatingin ako sa inyong mukha. Ano man, Dr. Zing, ayos lang kayo. Medyo nahihiya si Brian Ye, at agad na iniwan si Wesley Zing at bumalik sa kanyang pwesto. Nang makita ang ekspresyon at kilos ni Brian Ye, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wesley Zing, at isang masamang pakiramdam ang dumating sa kanyang puso. Tama nga, nang makita ang eksena sa harapan niya, biglang sumimangot ang lahat sa pribadong silid na may medyo magandang impresyon kay Wesley Zing. Masyadong maliit si Wesley Zing, at si Dr. Ye ay mabait na nag-aalala para sa kanya, ngunit tinrato niya ito ng walang pagpapahalaga. Pagbalik sa nakaraan, si Brian Ye ay talagang mabait. Kanina, ganoon ang ginawa ni Wesley Zing sa kanya, ngunit hindi siya nag-alala. Sa simula, kusang loob niyang hinayaan si Wesley Zing na uminom ng isang baso ng alak. Ngayon, nang makita na may mali sa mukha ni Wesley Zing, kusang loob siyang nag-alala kay Wesley Zing. Ang proseso ng pag-toast na hindi pinansin ng lahat ay naalala muli, naalala na matapos ni Wesley Zing ang pag-toast, may tumutulong alak, at sa proseso ng pag-inom ni Brian Ye, halos lahat ng baso ay hindi tumutulo, at ubos ang lahat. Talagang magaling mag-ikot-ikot, at mas magaling ang mga tao kaysa sa mga tao. Ang pagkakaiba ay talagang napakalaki. Dahil dito, ang pagganap ni Wesley Zing sa departamento na pansamantalang nakalimutan dahil sa kanilang atensyon sa pag-inom ni Wesley Zing, ay naalala muli, ang lahat ay tumingin sa respeto na nabuo sa mga mata ni Wesley Zing, at unti-unting nawala, at habang mas iniisip nila ito, mas nawawala ito. Ang pagkatao ni Wesley Zing, kahit na marunong siyang uminom, ano pa ang mangyayari? Ang apelyido Ye na ito ay talagang masama at tuso. Nakita niyang ginagawa ko ang aking makakaya sa sandaling ito, nagniningning ang liwanag, at naging sentro ng atensyon, hindi siya kontento, at dumating siya rito upang magpanggap na mabait sa sandaling ito, ninakaw ang aking limelight at sinisira ang aking magandang gawa. Ang ganitong uri ng pagiging tuso ay talagang masama. Ang ganitong tao, damn it.
Naramdaman ang pagbabago sa mga mata ng lahat, nakita ang magandang sitwasyon na sa wakas ay kanyang naayos, ngunit nasira ito ni Brian Ye sa ganitong paraan. Naramdaman lamang ni Wesley Zing ang matinding galit na halos hindi siya makalabas ng dugo. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may apoy na saysabog, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Oo, sa kanyang opinyon, dumating si Brian Ye sa oras na ito at gumawa ng eksena dahil sinadya niyang magpakita ng kabaitan at sinadya niyang agawin ang kanyang atensyon. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Brian Ye. Ginawa na ito ni Brian Ye noong una. Kusa siyang nagpakita ng kabutihan, nagsabi ng mga bagay na hindi niya dapat gawing dahilan upang mag-toast, at umangat siya. At sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang pansamantalang kapabayaan, hindi lamang siya umangat, kundi nagkunwari rin siyang kawawa at kapuri-puri sa harap ng lahat. Tinapakan niya si Wesley Zing, at inilagay si Wesley Zing sa isang mahirap na sitwasyon. Nasira. Sa pag-iisip na ginagamit siya ni Brian Ye ng paulit-ulit sa araw na ito, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib at namumula ang kanyang mukha. Ang pinaka hindi niya matanggap ay nang dumating si Brian Ye kanina, napagtanto na niya na si Brian Ye ay hindi mabuti, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at nagsabi ng mga salitang iyon ng padalos-dalos. Nagbigay ito kay Brian Ye ng pagkakataong magpakita ng awa. Sa kanyang galit, hindi napansin ni Wesley Zing ang biglaang pag-init sa posisyon kung saan tinapik siya ni Brian Ye kanina. Hindi ako dapat lokohin niya. Kung mawawalan ako ng pag-iisip sa ganitong paraan, isusuko ko ang lahat ng aking mga nakaraang tagumpay, at mapupunta ako sa mga bisig ng masamang taong ito na may apelyidong Ye. Ano man ang gawin ng apelyidong Ye, ano man ang iniisip nila sa akin, kailangan kong tapusin ang natitirang 5 baso ng alak. Sa hirap, pinigilan ni Wesley Zing ang nag-aalab na apoy sa kanyang puso, at sa lugar, nagmadali siya kay Brian Ye, at direktang nakipaglaban siya sa kanya, at ginamit ang kanyang mga kamao upang masaktan si Brian Ye, ang masamang tao. Gamit ang pagpipilit, nagpakita siya ng isang pangit na ngiti, at lumipat sa susunod na doktor. Ang apelyido Zing, hindi ba maliit ang tingin mo sa tradisyonal na gamot? Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng tradisyonal na gamot ngayon. Bumalik sa kanyang upuan, tiningnan ni Brian Ye si Wesley Zing na pinilit na ngumiti at nagpatuloy sa pag-toast. May bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang pagganap ni Wesley Zing ay medyo nagulat sa kanya. Orihinal niyang naisip na si Wesley Zing, sa sitwasyon kanina, ay agad na saysabog sa galit. Hindi niya inaasahan na mapipigilan niya ang kanyang sarili, iniisip na tapusin ang natitirang 5 baso. Ngunit sa isang iglap, sumilay ang ngiti sa mga mata ni Brian Ye. Kinokontrol niya nga si Wesley Zing, ngunit hindi ito ang uri ng kontrol na iniisip ni Wesley Zing, hindi siya isang taong tulad ni Wesley Zing, ito ay isang paraan lamang niya upang makahanap ng dahilan upang lapitan si Wesley Zing tungkol sa huling pagganap ay dahil sa reaksyon ni Wesley Zing. Gusto niyang bigyan si Wesley Zing ng kaunting excitement. Ang kanyang tunay na plano ay ang pagtapik sa kanyang likod. Sa pagtapik na iyon, ginamit ni Brian Ye ang kanyang enerhiya, at tinapik ang isang acupuncture point sa kanyang likod. Ilang tao ang nakakaalam nito, ngunit mapapabilis nito ang sirkulasyon ng dugo at magpapataas ng excitability. Wala itong epekto sa karaniwang tao, ngunit para sa mga taong umiinom ng alak, ito ay napaka-nakakatakot. Mapabilis at mapapalakas nito ang epekto ng alak sa mga ugat ng tao, na magpapataas ng posibilidad na malasing. Ang trick na ito ay naisip ni Brian Ye nang nag-aaral siya ng tradisyonal na gamot at ng mga acupuncture points ng katawan ng tao. Nang nag-aaral siya, pinagtuunan ni Brian Ye ng pansin ang acupuncture point na ito. Naisip niya ang trick na ito dahil naisip niya ang kanyang ama. Kung buhay pa ang kanyang ama, magagamit niya ang trick na ito upang patulugin ang kanyang ama, upang makalasing siya ng kaunti lamang, at makatulog ng payapa. Orihinal niyang naisip na hindi na magagamit ang trick na ito, dahil ang kanyang ama ay wala na, ngunit may gampanan ito ngayon. Sa oras na ito, kung tumigil si Wesley Zing sa pag-inom, ayos lang na maantala ang pagkalasing. Ngayon na nagpatuloy siya sa pag-inom, mamamatay na siya, at mas mabilis na darating ang pagkalasing. Dr. Che, nag-aalok ako ng inumin para sa iyo. Lumapit si Wesley Zing sa huling 5 kasamahan na hindi pa niya na-toast, pilit na ngumiti at itinaas ang baso. Huwag naman. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Dr. Che kay Wesley Zing, hindi siya naglakas loob na ipakita ito ng hayagan.
Matapos sabihin na hindi siya makapag-toast, agad niyang itinaas ang kanyang baso at tinamaan ito kay Wesley Zing, at ininom ang alak mula sa baso. Nang makita ni Wesley Zing na natapos na ni Dr. Che ang kanyang baso, bahagyang lumawak ang kanyang mukha, at handa na siyang lumipat sa susunod. Ngunit sa mga sandaling iyon, narinig ang isang malamig na huni. Hindi ka pa umiinom sa akin. Bakit? Hindi ba ako karapat-dapat na inuman, Wesley Zing? Tinutok ni Dr. Thomas Wang ang kanyang tingin kay Wesley Zing na may puot sa mga mata, walang pag-aalinlangan. Talagang gusto ng batang ito na magpanggap na wala siyang pakialam sa harap ni Dr. Wang at nais na uminom ng isang baso nang hindi siya kasama. Huwag nang isipin iyon. Kailangan niyang uminom ng katulad ng ginawa ni Brian Ye kanina. Kahit na ito ay upang iparamdam sa kanya ang pagkasuka, hindi siya papayag na makaligtas ang batang may apelyidong Zing. Ano bang ibig mong sabihin? Halika, Direktor Wang, igagalang kita. Sa katunayan, handa si Wesley Zing na samantalahin ang pagkakataong ito, at bago siya nakabawi, naglakad siya patungo kay Dr. Wang. Sa isip niya, hindi naman dapat uminom si Dr. Wang sa kanya, kaya't kung igagalang niya si Dr. Wang, makakatipid siya ng isang baso. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang tatawagin siya ni Dr. Wang na uminom, kaya't napilitan siyang huminto, bumalik sa harap ni Dr. Wang, at itinaas ang baso. Ang matandang ito na may apelyidong Wang ay tila determinado at nais na hindi ako makaligtas, at hindi niya ako bibigyan kahit isang baso ng alak. Matapos uminom ng baso ng alak mula kay Dr. Thomas Wang, naramdaman ni Wesley Zing ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan, at may malalim na galit na sumilay sa kanyang mga mata. Dr. Zing, ako ay isang graduate na huli, hindi ko kayang ipagpaliban ang pag-toast sa iyo. Matapos uminom ng baso ng alak kay Dr. Thomas Wang, itinaas niya ang kanyang ulo, at bago siya nakapagsalita ng susunod, nakita niyang nagsalita si Brian Ye na may ngiti. Nais ni Wesley Zing na iwasan ang baso mula kay Dr. Wang. Alam ni Brian Ye na dahil sa ugali ni Wesley Zing, tiyak na hindi siya magbibigay galang, kaya't hindi na siya nag-alala at kusa na itong sinabi. Kahit na napakaraming alak, hindi naman ito masyadong mahalaga sa isang baso o kalahati. May kaalaman ang batang may apelyidong Ye. Kahit na hindi kailanman naisip ni Wesley Zing na igalang si Brian Ye, medyo nakaramdam siya ng ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Brian Ye. Ngunit nang mapansin niya ang mga tingin ng mga tao sa kanyang paligid na puno ng paghanga kay Brian Ye, bigla siyang nakaramdam na parang may nilunok na langaw. Ang sinumpang apelyido Ye na ito, may lalim na puso, ginamit ako, si Wesley Zing, upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ng mga kasamahan sa departamento. Sino ang nais na igalang siya? Talagang masama at tuso. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Napakabukas ng mga salita ni Brian Ye, na nagsabing hindi niya kinakailangan ng paggalang, ano pa ang maipapahayag niya. Sinasabi ba niyang ayaw niyang igalang siya? Ang nais niyang sabihin ay tiyak na magdudulot lamang ng kabiguan, at sa kabaligtaran, ito ay magiging liwanag para kay Brian Ye. Kaya't kahit gaano siya kaungkat, wala siyang magagawa kundi lunukan ito at itagang sa kanyang puso. Ang apelyido Ye, balang araw, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Sa malalim na galit sa kanyang puso, nagpatuloy si Wesley Zing na naglakad na may hawak na baso ng alak. Kailangan sabihin na may kakayahan talaga si Wesley Zing sa pag-inom. Sa isang iglap, natapos na niyang igalang ang higit sa kalahating tao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bahagyang namumula. Ang kanyang isipan at pananalita ay maayos pa rin, at hindi nagpapakita ng kalasinggan. Sa pag-toast, kahit na hindi siya nagbigay ng masyadong maganda at mapagpakumbabang mga salita tulad ni Brian Ye, bihira na niyang pinakawalan ang kaiabangan ng kanyang apelyido at ng mga elite na nagbalik mula sa ibang bansa, hindi na siya nagpapakita ng kaiabangan sa nakaraan. Ang kanyang asal, sa harap ng lahat, ay sinamahan ng isang ngiti. Hindi bobo si Wesley Zing. Alam niya sa kanyang puso na dahil hindi siya makaligtas, kailangan niyang igalang ang lahat, kaya't mas mabuting gumawa siya ng kaunti. Ang dahilan ay hindi na walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga ay si Brian Ye, na kanina ay umiinom na may ngiti, kaakit-akit, at nagtagumpay sa maraming papuri. Sa kanyang puso, ayaw niyang lumabas na mas maganda si Brian Ye. Hindi na rin dapat kaligtaan na ang pagsasanay ni Wesley Zing ay talagang nakatulong. Matapos ang pag-toast na ito, biglang tumaas ang pagtingin ng mga doktor kay Wesley Zing.
Naramdaman nilang hindi na siya kasing nakakasuklam gaya ng dati. Tingnan mo ang mga tao. Matapos igalang ang pangalawang mesa, tiningnan ni Wesley Zing si Brian Ye at si Dr. Thomas Wang na hindi kalayuan. Nakita niya ang isang mapagmataas na anyo sa kanyang mga mata. Akala ninyo ba pinipilit ninyo akong uminom? Talaga bang natatakot ako sa inyo? Nagsimula na akong uminom mula pa sa aking kabataan, at mayroon akong titulong baka sa aking mga kaibigan. Ang tingin ni Brian Ye, nakatingin kay Wesley Zing sa harapan niya, ay may bahagyang gulat na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na may kakayahan si Wesley Zing sa pag-inom. Kahit na maraming maliliit na kilo si Wesley Zing, sa bawat pag-inom, may ilang patak ng alak na tumutulo, ngunit sa pangkalahatan, hindi ito kayang tiisin ng karaniwang tao. Maliban sa kanyang ama, si Wesley Zing ang pinakamagaling na umiinom na nakilala niya sa mga nakaraang taon. Sa ganitong paraan, ang apelyido ni Zing ay talagang naipasa na. Ang ganitong tao na mapanlikha, kung hindi ko siya turuan ng leksyon, tiyak na akalain niya na madali akong pakialaman. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Ang dami ng alak na ipinakita ni Wesley Zing ay nagpatunay na malalim ang kanyang balak, at lalo lamang itong nagpatibay sa kanyang desisyon na turuan ng leksyon si Wesley Zing. Dr. Che, nag-aalok ako ng inumin para sa iyo. Lumapit si Wesley Zing sa huling 5 kasamahan na hindi pa niya na-toast, pilit na ngumiti at itinaas ang baso. Huwag naman. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Dr. Che kay Wesley Zing, hindi siya naglakas loob na ipakita ito ng hayagan. Matapos sabihin na hindi siya makapag-toast, agad niyang itinaas ang kanyang baso at tinamaan ito kay Wesley Zing, at ininom ang alak mula sa baso. Nang makita ni Wesley Zing na natapos na ni Dr. Che ang kanyang baso, bahagyang lumawak ang kanyang mukha, at handa na siyang lumipat sa susunod. Ngunit sa mga sandaling iyon, narinig ang isang malamig na huni. Hindi ka pa umiinom sa akin. Bakit? Hindi ba ako karapat-dapat na inuman, Wesley Zing? Tinutok ni Dr. Thomas Wang ang kanyang tingin kay Wesley Zing na may puot sa mga mata, walang pag-aalinlangan. Talagang gusto ng batang ito na magpanggap na wala siyang pakialam sa harap ni Dr. Wang at nais na uminom ng isang baso nang hindi siya kasama. Huwag nang isipin iyon. Kailangan niyang uminom ng katulad ng ginawa ni Brian Ye kanina. Kahit na ito ay upang iparamdam sa kanya ang pagkasuka, hindi siya papayag na makaligtas ang batang may apelyidong Zing. Ano bang ibig mong sabihin? Halika, Direktor Wang, igagalang kita. Sa katunayan, handa si Wesley Zing na samantalahin ang pagkakataong ito, at bago siya nakabawi, naglakad siya patungo kay Dr. Wang. Sa isip niya, hindi naman dapat uminom si Dr. Wang sa kanya, kaya't kung igagalang niya si Dr. Wang, makakatipid siya ng isang baso. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang tatawagin siya ni Dr. Wang na uminom, kaya't napilitan siyang huminto, bumalik sa harap ni Dr. Wang, at itinaas ang baso. Ang matandang ito na may apelyidong Wang ay tila determinado at nais na hindi ako makaligtas, at hindi niya ako bibigyan kahit isang baso ng alak. Matapos uminom ng baso ng alak mula kay Dr. Thomas Wang, naramdaman ni Wesley Zing ang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan, at may malalim na galit na sumilay sa kanyang mga mata. Dr. Zing, ako ay isang graduate na huli, hindi ko kayang ipagpaliban ang pag-toast sa iyo. Matapos uminom ng baso ng alak kay Dr. Thomas Wang, itinaas niya ang kanyang ulo, at bago siya nakapagsalita ng susunod, nakita niyang nagsalita si Brian Ye na may ngiti. Nais ni Wesley Zing na iwasan ang baso mula kay Dr. Wang. Alam ni Brian Ye na dahil sa ugali ni Wesley Zing, tiyak na hindi siya magbibigay galang, kaya't hindi na siya nag-alala at kusa na itong sinabi. Kahit na napakaraming alak, hindi naman ito masyadong mahalaga sa isang baso o kalahati. May kaalaman ang batang may apelyidong Ye. Kahit na hindi kailanman naisip ni Wesley Zing na igalang si Brian Ye, medyo nakaramdam siya ng ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Brian Ye. Ngunit nang mapansin niya ang mga tingin ng mga tao sa kanyang paligid na puno ng paghanga kay Brian Ye, bigla siyang nakaramdam na parang may nilunok na langaw. Ang sinumpang apelyido Ye na ito, may lalim na puso, ginamit ako, si Wesley Zing, upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ng mga kasamahan sa departamento. Sino ang nais na igalang siya? Talagang masama at tuso. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito.
Napakabukas ng mga salita ni Brian Ye, na nagsabing hindi niya kinakailangan ng paggalang, ano pa ang maipapahayag niya. Sinasabi ba niyang ayaw niyang igalang siya? Ang nais niyang sabihin ay tiyak na magdudulot lamang ng kabiguan, at sa kabaligtaran, ito ay magiging liwanag para kay Brian Ye. Kaya't kahit gaano siya kaungkat, wala siyang magagawa kundi lunukan ito at itagang sa kanyang puso. Ang apelyido Ye, balang araw, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Sa malalim na galit sa kanyang puso, nagpatuloy si Wesley Zing na naglakad na may hawak na baso ng alak. Kailangan sabihin na may kakayahan talaga si Wesley Zing sa pag-inom. Sa isang iglap, natapos na niyang igalang ang higit sa kalahating tao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bahagyang namumula. Ang kanyang isipan at pananalita ay maayos pa rin, at hindi nagpapakita ng kalasinggan. Sa pag-toast, kahit na hindi siya nagbigay ng masyadong maganda at mapagpakumbabang mga salita tulad ni Brian Ye, bihira na niyang pinakawalan ang kaiabangan ng kanyang apelyido at ng mga elite na nagbalik mula sa ibang bansa, hindi na siya nagpapakita ng kaiabangan sa nakaraan. Ang kanyang asal, sa harap ng lahat, ay sinamahan ng isang ngiti. Hindi bobo si Wesley Zing. Alam niya sa kanyang puso na dahil hindi siya makaligtas, kailangan niyang igalang ang lahat, kaya't mas mabuting gumawa siya ng kaunti. Ang dahilan ay hindi na walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga ay si Brian Ye, na kanina ay umiinom na may ngiti, kaakit-akit, at nagtagumpay sa maraming papuri. Sa kanyang puso, ayaw niyang lumabas na mas maganda si Brian Ye. Hindi na rin dapat kaligtaan na ang pagsasanay ni Wesley Zing ay talagang nakatulong. Matapos ang pag-toast na ito, biglang tumaas ang pagtingin ng mga doktor kay Wesley Zing. Naramdaman nilang hindi na siya kasing nakakasuklam gaya ng dati. Tingnan mo ang mga tao. Matapos igalang ang pangalawang mesa, tiningnan ni Wesley Zing si Brian Ye at si Dr. Thomas Wang na hindi kalayuan. Nakita niya ang isang mapagmataas na anyo sa kanyang mga mata. Akala ninyo ba pinipilit ninyo akong uminom? Talaga bang natatakot ako sa inyo? Nagsimula na akong uminom mula pa sa aking kabataan, at mayroon akong titulong baka sa aking mga kaibigan. Ang tingin ni Brian Ye, nakatingin kay Wesley Zing sa harapan niya, ay may bahagyang gulat na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na may kakayahan si Wesley Zing sa pag-inom. Kahit na maraming maliliit na kilo si Wesley Zing, sa bawat pag-inom, may ilang patak ng alak na tumutulo, ngunit sa pangkalahatan, hindi ito kayang tiisin ng karaniwang tao. Maliban sa kanyang ama, si Wesley Zing ang pinakamagaling na umiinom na nakilala niya sa mga nakaraang taon. Sa ganitong paraan, ang apelyido ni Zing ay talagang naipasa na. Ang ganitong tao na mapanlikha, kung hindi ko siya turuan ng leksyon, tiyak na akalain niya na madali akong pakialaman. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Ang dami ng alak na ipinakita ni Wesley Zing ay nagpatunay na malalim ang kanyang balak, at lalo lamang itong nagpatibay sa kanyang desisyon na turuan ng leksyon si Wesley Zing. Talaga bang ganito, bakes ka? Nakaya mo bang uminom ng 3 baso kay Dr. Brian Ye? Makikita sa mukha ni Dr. Chen at Dr. Che ang pagkabigla sa asal ni Wesley Zing, hindi sila makapagsalita. Sa harap ni Wesley Zing na halatang lasing na at nagsimula ng magkalat, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Wala na silang balak na subukang pigilan. Matapos ang kaunting pagdadalawang isip, sabay-sabay silang tumingin kay Dr. Thomas Wang. Si Dr. Thomas Wang ang host ng Sulo-Salo ngayon at direktor ng departamento. Siya ang kanilang leader at pinakamataas na tao sa silid. Kapag may mga problema, natural na isipin ng lahat si Dr. Wang. Agad na napansin ni Dr. Wang ang sitwasyon ni Wesley Zing. Nang makita nilang nakatingin sila sa kanya, mabilis siyang lumapit kay Wesley Zing na may labis na pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi napansin ni Wesley Zing ang paglapit ni Dr. Wang. Matapos uminom sa mga doktor, ang kanyang mga mata ay tumingin sa waiter na nandoon na parang nalulula at hindi kumikilos. Waiter, punan mo ang alak. Ilang beses ko nang sinabi ito. Kung bingi ka o ano, hindi mo man lang mapunan ang isang baso. Kung hindi mo kayang punan ang alak, umalis ka na at bigyan mo ako ng ibang waiter na kayang punan ang alak. Sobra na. Nang makita ang pag-uugali ni Wesley Zing na parang nakanganga, halos sumabog ang galit ni Dr. Thomas Wang. Ang matandang ito ay talagang nagalit sa waiter, na parang pinapabayaan ang dignidad ng Departamento ng Internal Medicine. Ferro.
Tumingin si Wesley Zing kay Dr. Wang na may mga mata na tila nagliliyab sa kalasinggan. Sa halip na magpigil, lalong naging mapanghamak ang kanyang mga ekspresyon, kayo ba ay nagagalit sa akin? Sabihin mo, hindi ba ako dapat igalang? Si Wesley Zing, hindi natatakot sa iyo. Ikaw. Tumingin si Dr. Wang kay Wesley Zing, na tila hindi siya pinapansin at nakatuon sa mundo. Sa loob ng ilang sandali, labis siyang nagalit na hindi na siya makapagsalita. Sa pribadong silid, ang mga doktor ay nakatingin kay Wesley Zing, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Walang sino man ang inasahan na magkakaroon ng ganitong lakas ng loob si Wesley Zing na makipag-usap kay Dr. Wang sa ganitong paraan. Ano ka ba? Sinasabi ko sa iyo, matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ko alam, simula nang dumating ako sa departamento, lagi kang may ayaw sa akin, na parang hindi mo ako gusto. Sabihin ko sa iyo, kung hindi dahil sa utos ng aking tiyuhin, matagal na kitang pinabagsak. Akala mo natatakot ako sa iyo. Sa pribadong silid, ang mga doktor ay nagulat. At si Dr. Wang ay labis na nagalit na hindi na siya makapagsalita. Dr. Zing, sobra na iyan. Hindi inaasahan ni Brian Ye na maging kasing tapang ni Wesley Zing at magsalita ng ganitong mga bagay. Nanatili siyang naguguluhan sa ilang sandali bago nakabawi, naglakad siya sa harap ni Wesley Zing, at tiningnan siya ng masama. Sa kanyang puso, palagi niyang iginiit ang pagpapahalaga kay Dr. Thomas Wang at mas lalo pa siyang nagpapasalamat sa kanya. Nang marinig niya ang labis na hindi paggalang na insulto ni Wesley Zing kay Dr. Wang, bigla siyang nagalit. Apelyido Zing, walang karapatan ang isang walang kwentang tao na tulad mo na magsalita ng ganoon. Wala ka bang kaalaman sa respeto? Ikaw. Ikaw ay isang walang silbi. Ang mga mata ni Wesley Zing ay nag-alab. Ano ang karapatan mo na tumayo sa harap ko? Nag-aalala ka ba? Ang apelyido mo, sa iyong palagay, may mga tao bang natatakot sa'yo? Sabihin ko sa iyo, ang aking tiyuhin ay ang dean. Useless. Ikaw ay isang walang silbi na bata. Amateur. Hayop. Ang mga salitang ito ay tila mga bala na tumama kay Brian Ye na tila hindi siya nababahala. Dr. Zing, parang sobrang lasing ka na. Huwag kang magpadala sa galit, nagpapakita ka lamang ng kahihiyan. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Dr. Chen, nagalit si Wesley Zing, bakit? Sinasabi mo ba na natatakot ako sa mga tao? Minsan, akala mo ba sobrang galing mo, nag-aral ka sa ibang bansa? Ako ay graduate mula sa Kansas. Sa diploma at kakayahan, ang aking pangalan ay kilala. Nang marinig ito, nagalit si Brian Ye. Hindi mo ba alam kung ano ang tunay na halaga? Ang mga diploma ay hindi lahat. Ang mga ginagawa mo ay nagiging dahilan ng iyong pagkabigo, at wala ka ng ibang makukuhang respeto sa mga tao. Doc, itigil mo na yan. Natigilan si Wesley Zing, ngunit hindi niya pinansin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Yung apelyido Ye, akala mo ba ang lahat ay natatakot sa iyo? Kahit anong mangyari, hindi kita papayagang talunin. Umalis ka. Huwag kang magtago sa likod ng iyong tiyuhin. Ipakikita ko sa iyo ang tunay na halaga ko. At sa mga sandaling iyon, ang mga doktor sa pribadong silid ay nagulat, nagtataka kung paano nagiging ganito ang mga bagay. Dr. Zing, hindi ito ang tamang panahon para makipag-away. Isang base na pag-uusap ito, kaya't huwag nang ipagpatuloy. Sa mga salitang ito, si Thomas Wang ay labis na nagalit, ngunit hindi siya makapagsalita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang sino man ang makakapigil kay Wesley Zing sa kanyang galit. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.